Magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na sa iyo, Kuya Melo. Matagal ko na pong gustong ibahagi ang kwento ko, pero ngayon lang ako nagkalakas ng loob. Sana'y mabigyan niyo ng puwang ang liham kong ito, dahil ito'y hindi lang basta kwento ng pag-ibig, ito'y kwento rin ng sakripisyo, pagtitiis, at isang lihim na bumalot sa halos kalahati ng buhay ko. Ako po si Angela. Tubong Nueva Ecija. Isa akong simpleng babae na lumaki sa bukirin, lumaking marunong maglaba, magluto, at tumulong sa bukid. Hindi ako maganda, pero sabi ng mga tao, may kakaibang saya raw akong hatid kapag ako'y ngumiti. 20 anyos ako noon nang makilala ko si Marco. Isang manunulat mula Maynila na napadpad sa baryo namin para daw magsaliksik tungkol sa pamumuhay sa probinsya. Tahimik siya, seryoso, pero may mga mata siyang parang kayang basahin ang kaluluwa mo. Noong una, hindi ko siya pinapansin. Hindi ko kasi ugali ang makipag-usap sa mga bisita. Pero isang hapon habang ako'y naglalaba sa ilog, nakita ko siyang nagpipinta. Nagulat ako dahil ako pala ang subject niya. Pininta niya ang likod ko habang ako'y abalang nagsasabo ng damit. Doon nagsimula ang lahat. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nahulog ang loob ko kay Marco. Siguro noong una niya akong pinagdala ng tinolang manok dahil raw baka hindi pa ako kumakain. O noong tinulungan niya akong mag-ani ng palay kahit halatang hindi siya sanay sa araw. Hanggang isang gabi, habang kami nakaupo sa ilalim ng punong mangga, bigla niya akong tinanong. Angela, naniniwala ka ba sa pagmamahalan ng dalawang taong magkaibang mundo? Napangiti lang ako. Kasi ako, naniniwala ako. Pero hindi ko alam kung totoo pa rin yun sa huli. Pagkatapos ng 3 buwan, kinailangan nang bumalik ni Marco sa Maynila. Nangako siya. Babalik daw siya. Maghihintay lang daw ako. At naghintay ako. 1 taon. 2. 3 taon. Walang kahit anong balita. Walang sulat. Walang tawag. Parang nalusaw ang pangako niyang babalikan ako. Hanggang isang araw, habang namamalengke ako sa bayan, may lumapit sa aking matandang babae. Inabot niya ang isang sulat. Galing daw kay Marco. Noon ko lang uli narinig ang pangalan niya. Sulat ni Marco, isang masakit pero tapat na liham kung saan ipinaliwanag niya na may sakit siya at ayaw niyang masaktan si Angela kaya siya lumayo. Inilahad niya na may stage 4 cancer siya at sinusubukan niyang gamutin sarili sa Maynila. Bumalik ang luha ko na matagal ko nang itinago. Hindi ko alam kung pupuntahan ko ba siya o hahayaan ko na lang. Pero sa puso ko, alam kong kailangan ko siyang makita. Hindi bilang kasintahan, kundi bilang taong minahal ko at minahal ako sa pinakatapat na paraan. Kaya lumuwas ako. Dinala ko ang paborito niyang tinola. At nakita ko siya, payat, kalbo, at halos di na makalakad. Pero ang mga mata niya ganon pa rin. Puno ng pagmamahal. Nagyakap kami. Matagal. Walang salita. Wala nang paliwanag. Tanging ang puso lang ang nag-uusap. Ang mga huling linggo ni Marco. Kung paano siya inalagaan ni Angela. Paano niya tinanggap ang lahat. At kung paano siya nagpaalam sa huling gabi, hawak ang kamay ni Angela habang binubulong ang huling mga salitang. Salamat sa paghihintay. Salamat sa hindi pagsuko. Hindi ko po alam kung may makakarelate sa akin, pero may mga pag-ibig po talagang kahit tapos na sa mata ng mundo, ay buhay na buhay pa rin sa puso ng minahal. Pagkatapos kong ilibing si Marco, umuwi ako sa amin dala-dala ang isang kahon ng mga sulat na hindi niya naipadala sa akin. Doon ko lang nalaman ang mga pinagdaanan niya. Isa-isang araw, binabasa ko yung mga liham. Para bang muling nabuhay ang tinig niya sa bawat letra. Mga salitang sinulat niya habang nilalabanan ang sakit, habang naiisip ako. Angela. Tuwing gabi, habang nakahiga ako sa kama ng ospital, naiisip ko ang ilog kung saan kita unang nakita. Iyon ang pinakamasayang eksena sa utak ko. Ang mga yakap mo ang nagpapagaling sa alaala, kahit hindi ko na maramdaman sa balat. Hindi ko alam kung aabot pa ako sa panibagong buwan, pero kung hindi man. Sana balang araw, sa pagitan ng ulan at araw, sa hangin ng hapon, maramdaman mong naroon ako, binabantayan ka pa rin. Araw-araw, ipinagdarasal ko siya. Hindi ko siya itinuring na alaala lang, para sa akin, siya'y naging bahagi ng bawat araw. Minsan, habang ako'y naglalakad papuntang palengke, may batang lalaki ang lumapit sa akin at sabay sabing, Ate, parang ikaw yung nasa drawing ni Kuya Marco. Inabot niya ang isang papel.
Larawan ko. Guhit ni Marco. Hawak ko ang isang basket at may hawak na tinola. Sa ilalim ng larawan may nakasulat. Kung may pagkakataon pa, siya pa rin ang pipiliin ko. Simula noon, nagsimula akong magsulat ng mga kwento. Lahat ng inspirasyon ko, si Marco. Pinublish ko ang una kong nobela na pinamagatang Sa Likod ng Lihim. Doon ko ibinuhos ang buong puso ko, ang mga hindi ko masabi noon. Naging matagumpay ang libro. Pero higit sa lahat, maraming mambabasa ang nagsabing na-inspire sila. May mga babaeng nag-message sa akin, nagsasabing nagdesisyon silang lumaban para sa minamahal nila, kahit malayo o may sakit. Sabi nila, parang si Angela ako. Pero sa kabila ng lahat ng papuri, ng mga sales, ng interview sa telebisyon, isa lang ang gusto kong marinig. Angela, proud ako sa'yo. At kahit hindi ko man na maririnig mula sa kanya ng harapan, nararamdaman ko iyon sa bawat ihip ng hangin, sa bawat bulaklak na tumutubo sa ilalim ng punong mangga kung saan kami unang naghalikan. Marco, kung may susunod na buhay hanapin mo pa rin ako, ha? Angela. At kahit pa ilang daang taon ang lumipas ako pa rin ang upo sa ilalim ng punong mangga para hintayin kang dumaan. Ngayon, bawat taon sa death anniversary ni Marco, pumupunta ako sa dating ilog. Doon ko siya pinupunasan sa alaala. Doon ko siya iniiyakan. Doon ko siya iniibig sa katahimikan ng tubig sa pagaspas ng dahon. Akala ko natapos na ang lahat sa pagitan naming ni Marco. Akala ko ang mga luha na lang ang kasama ko sa mga darating na taon. Pero may isang bahagi pa ng kwento na gusto kong ibahagi, isang bahaging hindi ko rin inaasahang mangyayari. Lumipas ang 2 taon mula nang mawala si Marco. Tahimik ang buhay ko. Abala ako sa pagsusulat, sa pagbabantay ng bukid, at sa paminsan-minsang pagbisita sa punong mangga kung saan kami unang umamin ng damdamin. Hanggang isang araw, isang bagong mukha ang dumating sa baryo namin. Isa siyang arkitek mula Maynila. Si Rafael. Pinadala siya para tumulong sa pagdisenyo ng bagong community center sa lugar namin. Tahimik din siya. Pero hindi ko maipaliwanag, may kakaiba sa paraan ng pagkakausap niya. May galang. May lalim. At higit sa lahat may lungkot din sa mga mata. Magandang umaga po. Kayo po ba si Angela? Ako nga po. Kayo po. Ako si Rafael. Nakita ko po ang libro nyo. Hindi ko inakalang kayo pala ang nagsulat ng Sa Likod ng Lihim. Binasa nyo po. Rafael, at umiyak ako. Simula noon, nagkakwentuhan kami. Hindi ko intensyong muling buksan ang puso ko. Sa totoo lang, parang kasalanan. Parang niloloko ko si Marco sa bawat tawa, sa bawat sulyap, sa bawat pagkakataong hinahanap ko ang presensya ni Rafael. Pero si Rafael hindi siya kagaya ng iba. Hindi siya nangungulit. Hindi siya nagpaparamdam ng pilit. Bagkus, naroon lang siya, tahimik, matyaga, at laging handang makinig. Isang gabi habang umuulan, kinatok niya ako. Basang-basa, hawak ang isang payong at termos ng salabat. Nabasa kita sa libro mo. Sabi mo, kapag umuulan, naiisip mo siya. Kaya naisip ko baka kailangan mo ng kausap mayong gabi. Hindi ako nagsalita. Tumango lang ako at pinapasok siya. Doon kami unang nag-usap ng mas malalim. Tungkol kay Marco. Tungkol sa sakit. Tungkol sa pagkawala. Hindi siya nagtangkang agawin ang pwesto ni Marco sa puso ko. Bagkus, sinabi niya. Hindi ko nais palitan si Marco. Gusto ko lang maging pahinga ng puso mo kung sakali. Kuya Melo, nahulog ako. Hindi agad. Hindi mabilis. Pero dahan-dahan. Sa bawat araw na pinaparamdam niyang hindi masamang magmahal muli. Na hindi kasalanan ang maging masaya kahit may iniwang sugat ang nakaraan. Pero bago ko siya tuluyang tinanggap, isang bagay ang ginawa ko. Pumunta ako sa puntod ni Marco. Umupo ako roon. Dala ko ang larawan naming dalawa. Tinabi ko rin ang libro namin. At sinabi ko, Marco, kung naririnig mo ako, sana alam mong minahal kita ng buong buo. At kung sakali man na pwede akong lumigaya muli, sana ikaw mismo ang magbasbas. Nang gabing yon, nakita ko ang pinakamagandang tanawin. Bumukas ang langit at sa gitna ng ulan, may bahagharing dumaan sa tapat ng punong mangga. Nanginig ako. Pero hindi sa lamig. Kundi sa pakiramdam na parang may nagpaalam, may nagbasbas, at may nagsabing, pwede ka nang sumaya muli.
Angela, sa ngalan ng lahat ng nagmahal at nasaktan, salamat sa pagpapaalala. Na hindi pagtataksil ang magmahal muli. Na ang tunay na pag-ibig, kahit lumipas, ay kayang magbukas ng bagong daan sa puso. Ngayon, 5 taon na kaming magkaibigan ni Rafael. Magkaibigan pa rin. Ayokong madaliin. Ayokong burahin ang nakaraan. Pero unti-unti, may espasyo na rin siyang nabubuo sa puso ko. Hindi bilang kapalit kundi bilang panibagong simula. At kung darating man ang araw na handa na ulit ako magmahal, alam kong hindi dahil kinalimutan ko si Marco. Kundi dahil natutunan kong ang pagmamahal ay hindi lang para sa nakaraan, kundi para rin sa hinaharap. 1 year after death anniversary ni Marco. Naimbitahan ako bilang guest speaker sa isang writing conference sa Baguio. Isa ito sa mga unang beses na nilakasan ko ang loob kong humarap ulit sa maraming tao. Pero habang nagsasalita ako sa harap ng entablado tungkol sa moving on, may boses sa loob ko ang sumisigaw. Hindi pa totoo yan, Angela. Niloloko mo sarili mo. Nang matapos ang event, bumalik ako sa hotel room, humarap sa salamin, at doon ako bumigay. Marco, patawad. Patawad kasi kahit 5 taon ka nang wala, hindi ko pa rin maibigay ang buko sa iba. Hindi dahil ayokong sumaya, kundi dahil takot akong mawala ulit. Ganun ba talaga kapag isang beses ka nang iniwan ng tadhana? Para bang lagi kang may tanikala ng takot sa dibdib? Pagbalik ko ng Nueva Ecija, napansin ni Rafael na tahimik ako. Kung ayaw mo akong piliin, Angela, naiintindihan ko. Pero sana sabihin mo sa akin kung dapat pa ba akong maghintay. Tahimik lang ako. Wala akong masabi. Kasi hindi ko rin alam ang sagot. Lumipas ang mga buwan at si Rafael hindi na kasing lapit ng dati. Naramdaman kong siya na ang lumalayo. At mas masakit pala yung unti-unting paglayo kaysa biglaang pamamaalam. Mahal kita, Rafael, pero hindi ko kayang ibigay ang hindi ko pa hawak. Hindi mo kailangang ibigay ang lahat, Angela. Ang hinihiling ko lang ay kahit isang piraso. Isang tiwala. Isang pagkakataon. Paano kung hindi ko pa talaga kaya? Then I'll wait hanggang sa kaya mo na. At kung hindi man dumating yung araw na yon, at least minahal kita kahit wala akong kapalit. At doon ko na-realize hindi si Marco ang pumipigil sa akin. Ako pala. Liham ko para kay Marco, Marco, hindi kita kinakalimutan. Pero ngayon, gusto ko na ring alalahanin si Angela. Si Angela na marunong magmahal, pero ngayon, kailangan din matutong mahalin ang sarili. Sa bawat alaala mo, isisigaw ko, salamat. Pero sa bawat bagong umaga, isisigaw ko rin, handa na akong mabuhay muli. 1 taon lumipas. Abala ako noon sa paglalakad pa uwi mula palengke nang may biglang humintong puting sasakyan sa tapat ng bahay namin. Bumaba si Rafael. Sa unang tingin, mas payat siya, mas mapungay ang mata, pero may linyang hindi ko na nakita dati, ang pangulila. Pwede ba kitang makausap, Angela? Tumango lang ako. Tahimik. Walang kibo. Inilagay ko ang basket ko sa loob ng bahay. Umupo kami sa harap ng punong mangga. Alam mo, Angela, matagal akong naghintay. Hindi ng sagot mo, kundi ng oras kung kailan mo ulit mahalin ang sarili mo. Pasensya ka na, ang hirap lang talaga. Alam ko. Kaya ako bumalik hindi para manligaw, kundi para sabihin sa'yo na pinapatawad kita. At sana, patawarin mo rin ang sarili mo. Pagkatapos ng pag-uusap nila, biglang bumuhos ang ulan. Tahimik lang silang nakaupo. Walang payong. Parehong basa. Pero sa mata ni Angela, parang unti-unting nalilinis ang alikabok ng nakaraan. Sa ilalim ng ulan, binuksan ni Angela ang isang lumang kahon ng alaala, mga sulat ni Marco, luma niyang libro, at isang voice recording na hindi niya kailanman pinakinggan. Kung napapakinggan mo to, ibig sabihin wala na ako. Pero Angela, sana bago ka umiyak ngumiti ka muna. Kasi minahal kita ng buong buo. At kung sakaling darating ang araw na may ibang magmamahal sa'yo, huwag kang matakot. Hindi ka nagtataksil. Sa katunayan ako mismo ang nagdasal na dumating yung taong yon. Mahal na mahal kita, Angela. Pero mas mahal ko ang kalayaan mong maging masaya muli. At doon, sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, umiyak si Angela. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagpapalaya. 6 na buwan makalipas. Nagpasya si Angela na lumuwas ng Maynila para magsalita sa isang forum tungkol sa pag-ibig, pagkawala, at paghilom. Sa huling bahagi ng talumpati niya,
Hindi ko na kayang sabihin kaya ko na ang lahat pero ngayon, handa na akong subukan. Handa na akong magmahal kahit unti-unti, kahit may takot pa rin. Dahil may isang lalaking umalis at nagpaalam at isang lalaking nanatili kahit hindi ko pinapansin. Sa audience, nakita niya si Rafael. Nakangiti. Tahimik. Wala pa ring hinihingi. Pagkatapos ng forum, tinabihan siya ni Rafael. Walang drama. Walang tanong. Tara, sabay tayong kumain. Hindi date. Kain lang. Tumawa ng mahina, kain lang talaga, ha? Pero sana sa susunod, date na. Angela, natutunan mong magmahal. Nasaktan ka. Nawalan ka. Pero ngayon, natutunan mong palayain ang sarili mo. At ngayong pinapatawad mo na ang nakaraan, maaari mo nang yakapin ang kasalukuyan. Mahal ka rin ang sarili mong puso. Lubos na gumagalang. Angela.